actually 2 days ago, may nakarating sa atin na information patungkol dito na may death threat or gugurgurin si Senator Amy. Okay? So, sino yung gugurgur? Okay? Sa tingin nyo, sino ang gugurgur sa kanya kung ito ay totoo? Ngayon, mga palangga, dahil nga, di ba, recently si Amy Marcos ay nag-voice out kung ito ay real nga na kanyang pagkadismaya sa kanyang pinsan na si Tambaluslos patungkol nga dito sa pagtira kay o paggigipit sa mga Duterte, particularly na kay Inday Sara. Right? So ngayon, ang may mga senators, okay, actually hawak ko yung yung isang senador, hawak ko yung kanyang, yung ebidensya, yung mensahe actually, na pinaalalahanan niya yung mga taong nagmamahal kay Senator Amy na mag-ingat kasi ayon dito sa senador na ito, bakit ba natin nilalabas to? Kasi, baka para magsalta na rin si Senator Amy Marcos. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan. Sabi ni Lovely, you're super pretty today. Of course, di ba? Naka-churva-chuchu tayo ngayon. Naman na tayo, sinipag tayong mag-ayos. Di ba? Mag-ayos tayo ng bonggang-bongga. Anyway, so, ngayon mga palangga, bakit walang ginagawang aksyon si Senator Amy Marcos na for sure nakarating na sa kanya, nakarating sa kanya itong information na ito na gusto siyang ipategi ng mismong kamag-anak niya. Kung yun ay totoo, okay? Kung totoo, yung information na nakarating sa kanya, nakarating sa akin, na ipapagurgur siya. Okay? So, sino pwede niyo pag-isipan? Ano daw ang dahilan kung bakit gusto siya ipagurgur? Kasi ang ngangabels ni Amy Marcos ay nagsasalta against dito kay Tambaluslos. So actually, we're just waiting na magsalta siya against sa kanyang kapatid. So imagine niyo kung ito ay may plano talaga. Sa tingin niyo, totoo ba to? Okay? Kasi magkasabwat si Tambaluslos, si Lisa. Kasi sila yung outsider sa family. So, I don't know kung alam ni Kuting ng Norte na may plano, ayon sa ating puting ahas, na ipagugurgur daw, umuna si Senator Amy, tapos si Inday Sara, may umaaligid-aligid din kay Inday Sara. Kaya, sobrang ingat sila ngayon, ayon sa ating mga informants. Ngayon, mga kababayan, ito ba ay may katotohanan? Right? Ito ba ay may katotohanan? So, the fact na ang information galing sa Senado, okay, siguro naman itong mga senators, kapwa-senador, na nagbibigay ng information kay Amy, sa mga taong dapat niyang bigyan ng information, di naman siguro gagawa ng kwento. So, gusto lang ipahatid sa inyo, okay, gusto ko lang sabihin sa inyo na kayo yung titimbang nito. Kasi marami nagsasabi na, si Senator Amy, naglalaro lang yan. Kung talagang para sa Pilipino, magsalita siya. Which is ganun din naman yung pakiramdam ko. Johan S., thank you, Falanga. Thank you, Falanga. Okay. Okay, so ganito si Amy, dahil nagsasalita at kumakampi kay Sara, ay planong ipagurgur, okay, ng grupo ni Lisa at ni Tambaluslos. So, ang question, alam ba ng kanyang kapatid na si Kuting ng Norte ang plano ng kanyang pinsan at ng kanyang asawa kung ito ay totoo ang sinabi ng mga kaibigang senador ni Senator Amy? You know what? Dito sa channel na ito, mga palangga, bago ako magsalita, ay sinisigurado ko na ang sasabihin ko sa inyo ay legit. Kasi kung ipapatawag ako sa hukumang kataas-taasan, katulad ng ginawa sa SMNI kila Lorraine, di ba? At kila Ka Eric, na sila ay pinilit na i-reveal ang kanilang source. You know? Well, pagdating ng panahon na sabihin, Marlica, ano ba yung pinagsasabi mo? Gawa-gawa lang, ganun-ganun. No. Ito po ay
impormasyon, na legit information, A1 information, na I want you, the people of the Philippines, na malaman ito, yung behind the scene na kalakaran. Totoo ba na ipapategi o ipapagurgor ni grupo ni Tambaluslos at ni Lisa si Senator Amy at ito yung mga term ko lang, pwedeng ipakulam na rin si Sara. Kasi ayon sa ating puting ahas, mga palangga, even si Sara ay inaay yung kanyang buhay. Silang dalawa. Sabi ni Ilosa, wag kang umuwi, Marlica, ipapategi ka nila. Palangga, kahit saan ka, kung gusto kong ipapategi ka, but you have to be very careful. Thank you, Palangga. So, ano ang point nyo dito? Kung kayo ay tatanungin. Senators po ang nagsabi nito ang ating informante. Syempre, di ko pwede pakita sa inyo yung ebidensya ko kasi I have to protect that. Okay, people from the Senate na pinag-iingat niya ang mga taong malapit kay Senator Amy kasi may plano, okay, ang grupo ni Tambaluslos, na siyempre sino ka-party ni Tambaluslos, ni Lisa Smugs, na gurgurin daw si Amy. So, do you think, well, wala namang certain talaga sa mundong ito, di ba? Kahit na ikaw ay protektado ng iyong mga bodyguards, ng kung ano-ano pa man, you'll never know kung sino magta-traitor sa'yo. Okay? Kaya nga, sabi ng isa, propaganda lang yan. So may nabasa nga ako dyan kanina, baka gusto lang ni Senator Amy, magpaawa or something. That's why, pinatitimbang ko sa inyo. Kasi, hindi kailangan diktahan ng inyong mga isipan. Kaya nga, nandito tayo lahat para parang collective assessment. Kaya bang ipapatay ni Tambaluslos o ipagurgor si Senator Amy? Okay? At magkasabwat, si Lisa Smugs. Mag-comment kayo dyan. Basta ako, dinideliver ko sa inyo na ito yung nangyayari behind the scene at yung mga senators, alam nila to. Kung ganito pala na mayroong banta sa kanyang buhay, so dapat paimbestigahan mo to, Senator Amy. Nakarating na sa yung information, kailangan yung mga nagbibigay ng information, i-verify kung ito ba ay tinatakot ka lang, di ba? O, para, for whatever reason, mga palangga. Okay? Naniniwala ba kayo dito? Si Presi Calma, ayan. Si Inday Sara for President, nandito na. Okay? So, yun ang kailangan yung malaman na may death threat siya at even si Inday Sara ay may plano din daw. Pero kasi normal lang. It's not normal. Kapag evil ang kalaban mo, katulad ni Lisa at ni Tambaluslos, kaya talaga na magpakitil ng buhay ng may buhay. Ako nga, di ba, may patong ang ulo ko. Pinag-usapan nila mismo ni Mel Robles. Kaya na-report ko sa kapulisan dito sa Amerika na 10 million pesos, di ba? Ang liit naman ang patong nyo sa buhay ko. 10 million pesos, mga palangga, na para pagurgur ako. So ngayon, ewan ko dyan sa ating mga, again, yung ating mga matitinong mga brusko na men in uniform, katulad nito. Ayan, mga brusko, anong ginagawa nyo, ha? Wala kang ginagawa. Sayang yung mga pagka-brusko nyo, yung mga type ng palangga. So actually, naglilinis ako kanina, kita ko itong mga collection ko. I have a lot of bruskong collection like this. Gusto nyo tahian nyo ng damit kasi nakahubad sila lahat. So doon sa mga brusko, okay, bakit hindi nyo imbestigahan? Para naman, protektahan ninyo din ang Pilipinas at protektahan nyo yung aming mga alindog. So protektahan nyo ang mga palangga ko na maalindog like this. Ito ako. Ito tayo palangga. Di ba? Sabi ni No More Marcoses pa victim si Amy. Pwede din. Kasi, maraming possibilities palangga. Kaya nananawagan tayo dun sa mga taong pwedeng gawin na ito mga bruskong tulad nito. Diba? Talagang brusko na, diba? You investigate. Okay? Para sabi ko nga, para maprotektahan ninyo yung mga alindog namin. Ayan, talagang bonggang-bongga. So ngayon, eto mga brusko, ito kayo. Diba? Akalain ninyo ang pupogi ninyo dito. Diba? Sa model na ito. Tapos eto kami, ito ang nagsasalirawan sa atin. Ngayon, imbestigahan nyo
At itukuyin nyo, ito ready na ba kayo sunod na props? Tukuyin nyo na ito ang salarin. Ayan, ate mo, butod. Butod, Ito, kayo, men in uniform, ito kayo, brusko. Ito kami, ito nagsasalarawan sa amin, mga maalindog. So, ito, tukuyin nyo na ito ang salarin. O, tingnan mo, busyad ang tiyan, nakapula pa na panty si Inday. Ang dahil lang. Ayan, nakatagilid, nagliad-liad na si Inday. O, ayan, butod. Nakita niyo, butod. Si Betty Boop. Nakita niyo. So, ito, ito, tuktukin nyo na to. Dito lahat ang salarin sa kaletsiya ng buhay natin. Imagine nyo, mga sir, ang gwapo-gwapo nyo, tapos ito lang ang magpapatumbas ito sa ulupong na tong ahas na to. Tingnan siya niya, nabusog na sa panalo sa loto. Naglihan. Ay, ayan, ganyan siya, di ba? Sobra ng kahayupan. Yan, itsura niya. Buto, nilagyan ko ng butod. Tingnan mo. Bakit malungkot ang beshi ko? Ang lungkot ng beshi, lagi na kasi mangot. Paano puro pagnarakaw ang ginagawa mo? Tingnan mo, laylay ka na. Laylay na yung suso bells mo. Wala ka ng suso. Flat na. Flat na, malaki ang tiyan. Ayan. So, again, dun sa mga bruskong mga palangga ko, ganito kayo ka brusko, targetin nyo na to dahil ito lahat ang salarin. Okay, diyan ka muna, ha? Diyan ka muna. Ang lipit kasi ako kanina. So, nahanap ko yung mga laruan ko. Alright, so ngayon, balikan natin ang mga Betty Butod, hindi Betty Bob. I love that. Yeah, Betty Butod. Liza Butod. Okay? Butod si Lisa. So, yun po ang gusto kong iparating sa inyo na balita na meron daw sa kanyang, Betty Butod, sa kanya kay Senator Amy na gustong bumurgor at kay Inday may gusto din. Then, recently, nag-release ang Malacanang kahapon yata tungkol sa kick-off party nila. Remember that kick-off party, okay? So, sinabi ko sa inyo, bakit may kick-off party or kick-off rally sa January 28? Na-mention ko sa inyo yan, I think January 23 or 24, binlag ko yan sa inyo mga palangga. Ang issue patungkol dyan na, ito, let's talk about ICC later, okay? Na babayaran yung mga empleyado sa ibang sangay ng gobyerno, okay? Babayaran sila ng bonggang-bongga. Okay, babayaran. Then, dali Aba, si Kuting, nakita ko na naman. Okay. Tignan natin to. Okay, yung mga atin sa rally, babayaran ng Presidential Communications, di ba, babudgetan nila, tapos may pa t-shirt, may pa kung ano-ano, tapos yung day na sa January 28, na kahit pumunta sila doon sa kick-off rally ni Kuting, ay babayaran sila ng pera. So parang forced, sabi ko nga sa inyo no, nakaraan, kung napanood nyo yun, ipinupwersa ito mga employees na umattend doon sa kick-off rally para what? Bakit may rally-rally tapos ng eleksyon? Para sabihin ng Presidential Communications na sikat pa si Kuting. Pero ang totoo, laos na. Diba? So ito, tinitignan ko lang itong yung posting nila sa Presidential Communications. Ang bagal ng internet ko. Ba't gano'n nagbayad naman? Akit siya. Anyway, so nakikita niyo sa Presidential Communications na tumpak na naman tayo dito sa sinasabi nila na kick-off party o kick-off rally. Bakit may kick-off rally? Bakit ito yung pinagkakabala ng mga buwaka ng Genimes, na jutang Genimes, na Presidential Communications? Ito ay, project nila. So, mag-iimbita ng mga tao, di ba? Kailangan mag-imbita ng 1,000 katao? O ilan? 1,000 katao? Or, I mean, not 1,000 actually. As much as they can invite government employees, kapalit ng t-shirt, meal, yun nga, isang araw na sweldo. Imagine niyo, pang-dodorobo to sa Pilipino. Unang-una, bakit, ano bang date yung 28? Teka, tinan ko na yung calendar, ha? Okay, 28 is
Okay, Sunday. Okay? January 28 is Sunday. So, Sunday yon. Bakit babayaran yung mga empleyado? Diba? Bakit sila babayaran? Siyempre, para nga suhol o bribe. So, sa akin lang, dahil sa hirap ng buhay ng mga Pilipino, ng mga empleyado, even sa government, pwede naman siguro ibigay yun as bonus. Okay? Pero huwag silang pilitin. Kasi kaysa naman ibulsa ni Betty Butod, okay? Ni Lisa Butod, ay hademantihan niya, buntisan doon ang Jimenez. So, imbes na ibulsa ni Butod, mapupunta na lang sa inyo dyan sa mga empleyado. But again, the intention is what? Okay? The intention is, buduli na naman kayo para incentive, sabi ni Minami. I know, right? Incentive. Pero it's all. So, bubuduli na naman yung mga tao, especially mga tao sa gobyerno, mga regular, mga ordinary employees, para, what? Gamitin na naman kayo. Kaya sabi ko, huwag kayo nagpapaniwala dito sa walang hiyang mga ito. Ngayon, mga palangga, tapos na tayo doon, nagbingo na tayo, right? Kaya pala dito sa barangay namin may ibinigay na sticker at 10 kilos na bigas galing daw sa sa mayor ng Manila, sabi ni Ronald Vicente. Oh, yeah? So, sa January 28 yan, yung kanilang kick-off rally. Kunin nyo yung bigas, huwag kayo pumunta. So, lahat tayo bumingo. So, ngayon, maingay na naman ang tungkol sa ICC. Remember, may lumapag na taga-ICC. Kailan ko inulat sa inyo yan? January, December. Papakita lang ako sa inyo. Excuse mo. Okay? Ito. May vlog ako noong January 20, ito, pakita ko dito. Boljak TV, okay. Ayaw mag-retrieve dito na phone ko, baka hinaharang na naman ang lola ninyo. Okay. Ito, pakita ko na, picturean ko na lang para makita ninyo. Right. Okay, ito. Vlog ni Marlica. Okay. So, ito pinicturean ko mga hitad, mga palangging. So, may vlog ako na ang date ay December 20, 2023. 242,000 views na. Okay, ito yon. Kita niya palangga? Yan o. 242, December 20. Okay? Ayan. Okay, nakita niyo na. Okay, nakita yung date. Malabo dito, ba't ganyan? Okay. So, ayan. So, anyway. So, excuse me. So, dumating yung ICC. Okay? Kahapon o ngayong araw sa Pilipinas. Ngayon, mga palangga, December 20 pa lang, sinasabi ko na sa inyo na si Inday Duterte ay ipapalapa at saka si Inday at saka si Pangulong Duterte ay ipapalapa ni Lisa Smugs at ni Tambaluslos sa mga ICC o ipinalapa na nga. Kung natatandaan ninyo na kinonfirm ko sa inyo na from Department of Foreign Affairs ay dumating sa atin sa Pilipinas noong December of 2023 ang mga taga-ICC. At doon ko rin sinabi sa inyo na si Trillanes ay nakipagtulungan dito sa ICC kasi siya yung ginagamit ni Lisa at ni Tambaluslos. Imagine mo, dating dilawan, dating opposing, nag-oppose sa kanila, never again. Ngayon, kasabwat na ni Lisa yan. At si Trillanes ngayon, di ba, nagpapaka-feeling relevant at, sinasabi nga niya na, kinonfirm niya na December pa, nandoon ang ICC sa Pilipinas. So, ngayon, may dumating na naman na panibagong persona. At ito yung ilalapain nila si Pangulong Duterte dahil doon sa laban sa war on drugs. Right? So ngayon, sinabi ko din sa inyo doon sa video, doon sa screenshot na sinasabi ko noong December 20 na video na yon, na alam na ni Remulla yon. Nakipagsabwatan na si DOJ, okay, Remulla, dahil yun yung utos sa kanya ni Lisa Smugs. Okay? Naalala ninyo nung sinabi ko rin sa vlog na yon na ang SMNI ay gigipitin ni Lisa at ni Tambaluslos. Ano nangyari ngayon? Diba? Ginigipit. Actually, may hearing yata sila ngayon. Tapos, sinabi ko din sa inyo mga palangga na ang gagawin, magdrama-drama si Kuting na kunyari ay hindi siya sang-ayon dito sa pagpunta ng ICC, mga palangga.
Pero ang totoo, okay? Ang totoo, etos-etos niya lang. Okay? So ngayon, eto na nga, mga hitad. Natignan ko na itong mga, okay, kick off. Okay. PDM. Anyway, so ngayon, December 20 pa lang, sinabi ko na nga sa inyo, dahil ang gagawin dyan ni Kuting at ni Lisa Smugs, mga palangga, parang parang ang gusto nila makaawa ang mga Duterte sa kanila na iurong o magpayagan yung ICC kasi si Marcos lang ang mayroong power to stop the kaletsihan ng ICC sa atin sa Pilipinas. Okay, so ngayon, ang gagawin nila, ito yung talagang style nila na makipagsabuatan sa ICC para nga naman si Pangulong Duterte later on, mga palangga, na ay para magmamanikluhod at iuurong nila, 'di ba? So 'di ba sabi ko sa inyo, i-prevent niya kunyari yung enforcement ng stop natin yung ICC kasi hindi dapat siya masok sa ating soberenya, chuchu-chuchu, 'di ba? Pero ang totoo, magkakasabwat sila. Tapos ngayon, pag sinabi naman ni Kuting na hindi dapat anuhin si Pangulong Duterte kasi ganito, ganyan, may sarili tayong soberenya. So, lalabas siya ngayong feeling hero na wow, ang galing, may unit team pa talaga kasi si Kuting hindi pinayagan ang mga, mga taga-ICC. Pero paano, kung hindi niya papayagan, paano nakipag-usap, mga palangga? Okay? Paano nakipag-usap o nakipag-meeting itong mga taga-ICC sa mga government officials at Congress? Diba? Sinabi ko na sa inyo yan. Tapos si Trillanes, kasabwat. Okay? Sino pa yung mga kasabwat? Yung DFA, yung immigration, si Remulla. Sino ba? Hawak ni Remulla lahat yan. Sino ba nag-appoint kay Remulla? Di si Lisa Smugs, mga palangga. Okay? So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, tingnan natin dito. Okay. So ngayon, ano ang catch nito? So, ito ay drama-drama lang ni Kuting. Kasi in the first place, kung ayaw niya talagang papasukin itong ICC na ito palangga, na sinasabi niyang hindi dapat ay pinanghimasukan, sabi niya dito, ano sabi dito? President Marcos reiterated on Tuesday, 6 hours ago that the International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines and his government will not cooperate in its investigation regarding the war on drugs of the previous administration. Doon sa statement na to, kaletsihan lang yan. In the first place, sabi ko nga, paano makakapasok yan dito mga ginayupak na yan, nakipag-usap sa Congress, nakipag-usap sa DOJ, lahat sila, kung hindi, kumbaga, pinapayagan. Kasi may ebidensya akong hawak dyan, mga palangga, na hindi ko lang pwede ipakita sa inyo, pero I will read. Okay, ito. Hindi pala read. Okay? Nakatunayan, okay, na si Cara Frank Jordan, okay, ito siya, tingnan mo, basahin ko yung taga-ICC siya, mga palangga, i-google nyo, Cara Frank Jordan, C-A-R-A-P-R-O-N-K, Jordan. Okay? Hawak ko yung information dito. At itong si Chantal Daniels, gusto mo sabihin ko pa yung telephone number niya eh. Ayan, may signal pala siya. Message ko kaya. Okay? Bureau du hindi ko mabasa ng bongga-bongga. Bureau du Procure, Office of the Prosecutor, Anyway, itong dalawang nilalang na ito na binanggit ko, nakipag-usap ito sa mga kasabwat ni Tambaluslos sa Congress. So how come itong drama-drama ni Kuting, mga kababayan, ang drama-drama ni Kuting na hindi niya pinapayagan, ito yung statement niya. Okay. Na, let me say, this is for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Threat pala eh. Bakit niya pinapasok? Tatanga-tanga na naman si Kuting, hindi niya alam dahil ang asawa niya at si Tambaluslos ang nagtatrabaho para gipitin si Sara at si Pangulong Duterte. Bakit? Ito ba ay may connection sa Pulburon video?
Ito ba ay dahil sa paranoia o mga hallucination ni Lisa Smugs na mayroong destabilization against sa kanya dahil siya naman ang presidente, hindi si Coting. Diba? So si Inday Sara ay nagsalita. Tingnan natin ang sinasabi ni Inday dito. January 23, 2024, sa mga taon na nagsilbi ako bilang vice mayor, kasi dinadrag siya dito, di ba? Sinasangkot siya sa Davao Death Squad. Sabi niya, vice mayor at mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi na pag-usapan o naiugnay ang aking pangalan na umano'y Davao Death Squad. So balit matapos akong manalo bilang vice president, bigla na lamang nagkaroon ng testigo laban sa akin. At ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Gayunpaman, haharapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin, but I will only face any charge against before a Filipino judge and only before a Filipino court. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahiyan sa bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahilingan na mapapailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis sa kanilang buhay at lumaban para lang sa ating kalayaan. Sabi ni Inday, unahin muna natin. Exactly! Diba? Bakit panghihimasukan ng banyaga? Well, ang author niyan si Lisa. Actually, ipinagmamalaki ni Lisa, you have to know, nasabi niya, okay, hindi daw sila matitibag. Kahit na harap-harapan, na sinasabi niya doon sa kanya mga tao na magnakaw ng magnakaw, katulad sa loto, hindi daw sila matitibag kasi kaalyado nila ang Amerika. Ito yung bayan ko. Hindi buong Amerika kaalyado niya. Ako, hindi niya ako kaalyado. So yan ang pinagyayabang niya, nakakampi niya daw kami dito sa Amerika. You know what I mean? So yan po ang ipinagyayabang ni Lisa. Kaya ngayon, nanggigipit siya sa nanggigipit kasi nga siya ay uto-uto. Okay? Siya ay mambubudol na babae, 10 ng kanyang pamilya at kanyang asawa. Siya ay what? Sisirain niya at uubusin niya ang pera ng bayan. Sila ni Tambaluslos. So itong ICC na ito, okay, hindi mo pwedeng ilabas si Coting dito kahit siya ay laging bangag sa pulburon. Dahil supposedly siya ang what? Siya ang presidente, pero sa nangyayari, hindi nga siya presidente. Siya nga ay asong julol lang ni Betty Butod. Ayan, Butod. O, ayan. Siya yan. Okay, ito siya. Ngayon, yan ang pinagmamalaki niya sa mga tao sa likod ng camera na hindi daw sila matitibag, kaya daw sila kumampi, okay, sa ibang banyaga. Yun ang sabi niya dyan. So you have to think, people, tama yung sinabi ni Sara na sayang yung mga pinaghirapan ng mga bayani na magpapasakop lang so kung kani-kaninong mga banyaga. Okay? Na pag napapasok ang ICC. Itong adyutahan ni Coting, ito yung mga statement niya, ito ay taliwas sa aksyon na ginagawa niya. Kasi kung merong power si Coting, meron siyang balls. Okay? Kung meron siyang yag balls, which is wala, kasi laki ng tiki, okay, ng butiki. Diba? Never ever makakaapak ang mga taga-ICC, okay, sa Pilipinas kung walang basbas ng Malacanang. So ano, bangag si Coting na nagdesisyon si Lisa at si Tambaluslos na papasukin at makipagsabuatan kay Rimulya sa ibang mga kongresista, sa immigration, you know, lahat sila para entertainin itong dalawang pangalan. December ito, dalawang pangalan na binanggit ko sa inyo. Okay? Na si, i-google nyo yan, nandiyan yan sa ICC. Okay? Na si Cara Frank Jordan at itong si Chantal Daniels. Okay? So yan ay may ebidensya tayong hawak. Pinakita ko sa inyo in December 20 na nakapasok na sila. Nakipag-backdoor, nakipag-sekreto sila, nakipag-usap sa immigration and DOJ and even the Congress sa basbas ni Lisa at ni Tambaluslos.
So again, kung si Kuting ay taliwas, dahil, sinabi niya na hindi niya papayagan dahil ito ay pang-insulto sa ating soberenya, eklabush, di ba? So, bangag na naman siya, wala siyang kamalay-malay, or tama, yung sinasabi natin puting ahas, drama-drama lang, tapos kapag na-release yung warrant of arrest, para kay Pangulong Duterte, para kay Inday Sara, which is hindi papayagan ng taong bayan na ang outsider papasok na lang, aarestuhin ang dating presidente dahil sa gusto lang ni Tambaluslos at ni Lisa Smugs. Buhay pa ba si Remulla? Lumabas na ba siya? Mukhang hindi. So, kaya nga, lagi ako nananawagan sa mga bruskong mga sundalo at mga mga brusko. Kaya mo, may model kayo. Ito kayo, di ba? Nung bata kayo, ito kayo. Nung marami na kayong iba na nakaw, naging naging butod na, naging ganyan na rin kayo kay Lisa Smugs. Anyway, tinatraidor niya si Zub. Ay, Pokemon, sorry. Natapon tuloy. Ay, Diyos ko po, kipay ni Lisa. Okay. Anyway, ako kasi mga props ko okay. So ngayon, mga palangga, okay, bedridden na si Mr. Purple Ma'am, sabi ni Lisa. Hindi pa nga siya lumalabas, na putla na si tsura ni Boy. Halata ang galawan ng gobyerno. So, eto yon. Kaya ba si Aimee, okay? Si Aimee at si Inday Sara, may statement pa siyang isa. Tignan mo lang, ha? Inday Sara, may statement siya about kay Aimee, no? Ayun, buti na lang na retrieve ko to. Kanina ayaw ma-retrieve. Ang sabi ni Aimee, ito January 21, na may tampo daw si Inday Sara sa kanya. Alam ko may tampo yan sa akin. Mula noong October dahil nga sinabi ko na pro Duterte ako. Ito yung paso patungkol kay Romualdez. Na kasi gusto ko ngang maisalba at wag masira ang unity team. Bakit tayo makikipag-away? Hindi naman sila nakikipag-away. Ang tapang-tapang ng mga Duterte pero hindi naman tayo tinatapangan. Talagang mabait sa atin. Ano ba ang problema? Tapos ang sagot dyan ni Inday Sara, daghang salamat, Senator Aimee Marcos, sa imong suporta ka na ako sa akin. Among pamilya sa mga Dabawenyo og katibok ang syudad nga Davao. Buong Davao, prinsipyo lang ang meron kami. Wala nang iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan. Ito lang ang pinagmamalaki namin. Magpalain ka nawa ng Senior Santo Niño, nabuhay ka. So, you know what? Ito lang yan Yun nangyayari ngayon. Kaya nga I challenge Senator Aimee. For sure, well, not for sure, I know. Pareho nating alam, Senator Aimee, na nakarating sa atin. Ayaw kong bulahin to mga palangga. Hindi ko kaya kayong magmamaang-maangan ako na hindi niya alam yung death threat. Alam niya. Alam ni Senator Aimee. So, hindi ako magsisinungaling sa inyo na parang lilituhin ko kayo na baka hindi alam niya. Alam po niya. Dahil nag-message din sa kanya ang mga taong concerned sa kanya. Alam mo naman, Senator Aimee, na I'm being straightforward. Okay? Wag nyo, sana magsalita ka rin. Kasi nakatanggap ka rin ng message na ipagugurgur ka. So kung ito ba ay may katotohanan na ipagurgur ka ng mga hinayupak na kamag-anak mo at ng sister-in-law mo, bakit hindi mo ilabas? Bakit hindi mo i-drag yung mga buwaka ng inang yan? Na makita na itong mga talipandas, kung totoo na ang pagmamahal mo, at kung totoo na ang puso mo ay para sa Pilipino, tulungan mo kami. Dahil ako nga meron ding plano silang gurgurin ako. So, I challenge you, okay, na magsalita ka dito dahil inilabas ko na ikaw ay gustong ipagurgur ng grupo ni Tambaluslos at ni Lisa. Kung nakarating sa'yo yung mensahe, I have to make it clear here. Nakarating, alam ni Senator Aimee na siya ay may death threat. Okay? Hindi mo to pwedeng parang, just ignore it, Wala yan. Kasi concern sa'yo, yung mga taong mahal mo. So like ako, sinasabi ko na ako rin may gustong gumurgur sa akin. Kaya nga ako, nireport ko sila sa police dito para kung ano mangyari, inilista ko yung kanilang mga pangalan kung sino ang maggugurgur sa akin. You do the same thing in the Philippines. So gano'n na lang ba kapag may death threat tayo, dededmahin na lang natin kasi kamag-anak, ganito, ganyan, gano'n. Kung ito ay totoo, kaladkarin mo, sabi ni Nomar Marcos, kaladkarin mo yung kapatid mo, yung sister-in-law mo. Napakadali lang yan. You still have power. Kung ano ka nasa Senate ka. Di ba?
So, kalagkarin mo sino ang mga taong gustong magpategi sa'yo. Kasi kailangan naming malaman. Ginigipit na kami. Hindi lang kung totoo yung sa'yo, ginigipit kami. Tulad si General Macanas, kausap ko lang, yun kay General Macanas, 2 weeks na hindi pa dumarating yung kanyang subpoena galing sa piskal na pinagpailan dyan sa Quezon City ni PNP Chief Ana Corda. I believe, kung natatandaan ko yung lecture ni Attorney Glenn Chong sa akin, so dapat within 10 days, yung subpoena, pag dapat within 10 days na yan isa-serve, tapos sasagot ka. Dahil kung hindi, bibigyan ka ng warrant of arrest. I-issuean ka. So I think, kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, Senator Amy, ito na yung ginagawa sa amin ng mga tagapagtanggol ninyo. Dati, di ba, sa pamilya mo, ngayon ginugurgur na kami. Ako, 2 Facebook ko, ginurgur. Si General Macanas, kinasuhan. Dating nagserbisyo sa bayan. For 2 weeks, wala pang dumarating sa kanya. Na subpoena, hindi pala pwedeng na yung lawyer namin na kunin doon sa fiscal. Excuse me, fiscal, dumating na ba? Hindi daw ganon, tama? So, ngayon, ito ay very Lisa Smugs, yung kay General Macanas. 2 weeks na, wala pang dumarating. Ito ba, inatras niya? Pinunit na ba yung papel? Or hindi nila pinadala para makapag-issue sila ng warrant of arrest, papalabasin ng mga buwaka ng inang Ana Corda ng PNP Chief na hindi sumagot si General Macanas. Kaya sinasabi ko na sa inyo na naghihintay kami, mga palangga. Ina-update ko kayo, wala pang dumarating na subpoena kay Macanas. So it's the same thing with you, Senator Amy, kung this is a serious threat. Kasi kung kaya ka na lang takot-takutin kung totoo man ito, takot-takutin ng kapwa mo, politiko, o mismong kamag-anak mo, pinsan mo, o sister-in-law mo, how much more kami na mga ordinaryong Pilipino, kayo mga nanonood, na wala kayong kapangyarihan, wala kayong political power, at even money, you don't have money at all. Diba? Tapos ang isang senador, kapatid, sister-in-law niya mismo ang suspect, tapos ang kanyang pinsan, tapos i-ignore natin, I challenge you, get up, speak up, and pick them up. Kasi kung hindi, dudurugin ka talaga dito. Kasi ang dami ng mga palangga ako dito na, tawag dito, sabi ni Basta Kimar, kaniniwala ka na naman sa dramang mga yan. Kaya nga palangga, okay? Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Okay? Dahil ito ay matinding usapin na may death threat siya. Kung hindi siya magsasalita sa kabila ng in-expose natin, kasi alam niya to, sabi ko sa inyo dahan-dahan lang, huwag bigla-bigla. Kayo naman, di ba? Kung nagdadrama lang siya at nagsisip-sip kay Inday, ito nga ang challenge ko. Dami natin challenge. Na kumpara siya sa Pilipino, ikwento niya kung gaano kadurugista o pulboronic yung kapatid niya. Kasi, Senator Amy, hindi mo pwedeng itago na to. Kung totoo, to mga palangga, hindi ko siya pinagtatanggol. Kailangan nating timbangin. Hindi tayo ura-ura na emotional tayo dito. So, bigyan pa natin siya ng chance. Na kung totoo, yung sinasabi na siya ay may death threat at ang suspect siya ay pinsan niya at ang kanyang sister-in-law, anong ginagawa niya?